sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kaisa po ng buong simbahan, halina't gunitain natin si San Alfonso Maria ng Ligore, Obispo at Pantas ng simbahan. Hilingin po natin ang kaniyang panalangin. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong bayan. Pagkaloob mo sa diwa ng Obispo San Alfonso Maria, na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang kantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, samang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay na magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at tinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinugasan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa na magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang mangahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat
ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ng mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y magnanangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyong lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quezon Parish, kung saan ayos lang umiyak, samahan ka ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos sa mundong ito. Ito'y parang isang malaking lambat na kapag hinatak na mula sa dagat ay nakakahuli ng iba't ibang klase ng isda. Ay mabubuti, ay masama. Gayon ang paghahari ng Diyos sa mundong ito. Kombinasyon ng mabubuti at masamang tao. Na kung iisipin naman po natin ay pwede rin natin i-apply sa sarili natin mismo. Dahil kung magiging very honest lang tayo, we will realize na kombinasyon o struggle between good and evil ang ating pagkatao. Kaya naman kaugnay nito ay narinig po natin sa ating unang pagbasa naman ang paglalarawan ng Diyos sa sarili niya bilang magpapalayok, mangingilok at tayo bilang luwad or clay na nilililok. Alam natin ang clay or luwad o putik ay pagka-cheap. Bakit? Makikita mo ito sa lahat halos ng panig ng mundo. Ganun ito ka-common. So, cheap. Pero, ang cheap na luwad or clay ay nagkakaroon ng value, ng hugis, ng purpose, ng gamit. Kapag ito'y naililok na, di ba? Ganun tayo. Sabi sa Genesis 2 verse 7, tayo mga alabok lang, pero tayo hinawakan ng Panginoon at hiningahan. Kaya nagkaroon tayo ng forma ng buhay, ng purpose, ng meaning, ng value. Therefore, napakahalaga na tayo manatili sa mga kamay ng Diyos upang mapanatili din ang ating buhay, ang ating value, ang ating meaning and purpose. Ang sabi po dito sa ating unang pagbasa ay nilililok ng manlililok ang clay o ang ginagawang palayok dahil nakitahan niya ng sira. O di ba't ganun po tayo? Meron tayong naging sira, patuloy ang ating pagkakasira sa pagkakasala. But then, we are works in progress. Tayo'y lilinisin at i-repair ng Panginoon sa ating pagkakasira upang matupad ang kanyang magandang balakin para sa atin. At ano nga bang finished product or work ng isang manlilok? O di ba't palayok na nagagawang sisidlan or lalagyan? Mga kapatid, nasisigurado ko na ang daming mga balak ng Diyos na ilagay sa buhay natin upang maging biyaya din ang ating buhay,
sa kapwa natin. It's just that gusto niya ring maging ready tayo for these blessings. Ito nga po pala yung madalas nakakalimutan natin whenever we ask God for blessing. Lord, pera. Lord, negosyo. Lord, trabaho. Lord, promotion. Lord, position. Lord, jowa. Lord, asawa. Without even asking ourselves, are we truly ready for this blessing? Sapagkat we cannot handle some blessings if we are not truly ready for these blessings. May kilala ko, for example, na napakatino, napaka-faithful sa asawa. Pero nang ma-promote sa trabaho, nagkaroon ng malaking kita, nagloko. Nagkaroon ngayon ng bagong pamilya. May mga lingkod bayan tayo na hindi talaga pang lingkod bayan. Nalalagay lang sa pwesto dahil anak ni ganito, sikat sa ganito. Kaya hanggang ngayon, ganito ang ating bayan. May mga workers na bigyan mo ng magandang benepisyo or magandang pakikisama bukod pa sa sweldo, bukod pa sa benepisyo. Later on, aabuso. Later on, magkakabisyo, magluloko. At ang isa sa magiging dahilan pa ng kanilang pag-abuso, pagluloko, ay yung kagandahang loob na binigay mo. Hindi nila nakita kasi hindi sila ready sa ganun eh. Hindi nila kayang i-handle yun eh. May kilala ko in one of my previous parishes. Nung unang-una, napaka-diligent. Kahit di mo utusan, gagawa at gagawa. Napakabait pa. Simpleng tao. Napakalumanay magsalita. Nung maging presidente, naku po, hindi mo na makita. Napakasakit ng magsalita. Kaya ayaw rin naman siyang makita ng iba. Kumbaga nagbago na. So these people were not able to handle the blessings they've been given. So para tayo maging sisidlan ng pagpapala, dapat maging ready tayo na i-contain, i-handle yung mga pagpapala. Otherwise, gagamitin sa atin ito ng diablo para pasamain tayo. So wag natin kakalimutan yon. Manapa, whenever we ask for this and such blessing, hilingin din natin sa Panginoon, Lord, sana magkapera ako pero sana ihanda mo ang sarili ko, ang kalooban ko, sakaling ibigay mo yung perang hinihiling ko. And so let us allow God to prepare us for what He has in store for us who love Him by allowing Him to mold us na hindi madali. Madalas ay mahirap. Ay isipin na lamang po ninyo, kung tayo yung luwad o yung clay, literally, kung ikaw yung pinaikot-ikot na ganon, pinipigang ganon, dinadagdagan ng tubig, pinepress, may dinadagdag, may binabawas, hindi ka kaya masaktan. Pero kinakailangan ng clay yun upang maging maganda ang forma nun, upang maging magandang finished product nun. So ganon din tayo. Ganon ang mga role ng ating mga pagsubok na naranasan, pati ang mahirap na mga kautosang sinusunod natin sa ating buhay, mga utos ng Diyos. This will all prepare us to handle the blessings na ibibigay ng Diyos sa buhay natin upang tayo maging matibay at maging marapat na paglagyan ng mga biyayang ibibigay niya sa atin at sa ibang tao sa pamamagitan natin. Mahalaga yung sabi dito, yung ini-insinuate sa unang pagbasa, tayo nasa lugar ng lilukan. Doon ginagawa yung mga palayok. Wala pa tayo sa shop ng mga finished product. And so, we are all works in progress. Meron pa ring process before becoming a finished product na i-display na sa shop. Okay? And we must respect that process. Tayong madali. Tayong mainip. Ang mahalaga, patuloy sa pag-ikot yung manlililok. At kapag patuloy sa pag-ikot yung manlilok, sigurado, may magandang nangyayari. May nababago. Kahit wala pa yung pinakaresulta, we are not where we used to be. May magandang nangyayari. In connection with this, wala rin naman pong kaso na ang nilililok na luwad ay nainggit sa ibang nilililok, lalong-lalo na sa mga finished product na napalayok. Sapagkat magkakaiba ang bawat luwad or clay, bahagamat pareho na tinatawag na clay. Iba't iba ang texture niyan. Iba't iba ang moisture niyan. Iba't iba ang mga combination niyan. At lalong iba-iba rin naman ang purpose ng Diyos o ng manlililok sa bawat nilililok niyang palayok. Kaya huwag tayo mainggit sa iba. Kung makita natin, ang hinihiling nila ay nasa kanila o parang finished product na ang buhay nila. Hindi ganun yun. Magkaiba kayo ng taong yun, magkaiba kayo ng sitwasyon, magkaiba kayo ng kakayanan. Basta, again, manatili tayong nagpapalilok sa Panginoon. At pasasaan ba?
magiging magaganda at matitibay rin tayong mga palayok, mga sisidlan ng kanyang biyaya pagdating ng panahon. Kamakailan ay minamadali ko na yung magaling na pintor natin na si Wilfredo Ofi Maria na nagpaint ng isang mural natin sa may bandang likod. Ngayon kung makikita po ninyo, ayan, apat-dapat yung mural na yan, apat-dapat yung painting na yan. Matagal lang hindi nasusundan yung lost sheep. Kailangan pa ng painting ng lost coin at lost son. Tapos dito yung parang lost and found, the picture ng isang painting. Dahil doon ilalagay yung kumpisala natin. So medyo naiinip na ako. Kaya pinakausap ko na ang sekretary natin. At ang sabi doon ni Ofi ay, pasensya na, matagal man, pinagbubuti ko naman, sigurado naman na maganda ang kalalabasan. Sana, maging ganun din ang maisip natin, tinutugon ng Panginoon sa atin kapag medyo nainip tayo sa mga blessings na hinihiling natin, sa mga magandang bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin, sa mga blessings na kailangan natin, na alam ng Panginoon natin, ma-imagine natin siya, sinasabi sa atin, Father Fidel, matagal man, pinagbubuti ko naman, at sinisigurado ko na maganda naman eventually ang kalalabasan. Kung tutuusin, madali para sa Panginoon ang gawin tayong finished product agad. Pero magiging karapat-dapat pa tayo sa mga blessings na ating matatanggap? I don't think so. Kaya irespetohin natin yung proseso. Besides, tandaan natin na maraming mga factors na kinukonsider. Hindi lang tayo. Yung environment na ginagalawan natin, yung sistema na kinakapopolooban natin, yung mga tao sa paligid natin, kasama yan sa konsiderasyon ng Panginoon sa pagpoporma, paglililok, pagbibigay ng purpose at meaning and value sa buhay natin. Kaya siguraduhin natin na laging nasa kanyang mga kamay ang buhay natin. Lagi tayong sumusunod sa Kanya, lagi tayong nagpapaubaya sa Kanya. Baka naman, again, hingi tayo ng hingi ng blessing at nagtataka pa ba tayo kung bakit ang tagal-tagal ng mga blessings, kung ang tagal-tagal na magkaroon ng meaning, ng buhay, ng gana, ng hope ang buhay natin. Baka matagal nang wala sa mga kamay ng Diyos ang buhay natin. Baka we are always in the state of sin. We are persisting in sin. Wala nga magandang mangyayari sa buhay natin. Mawawalan ito ng meaning. Kaya nang sabi ko kanina, tayo mga walang kwentang alabok lamang na nagkakabuhay at nagkakaroon ng kahulugan ng buhay dahil ang ating buhay ay nasa kanyang mga kamay. Panatilihin po natin yan na nasa kanyang mga kamay. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko. Alam niya ang tunay na kailangan ko. Siya ang makapagpapasigla ng buhay ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, tulungan mo ko na irespeto ang proseso mo, na maunawaan ko na hindi lang naman din ako ang piniprepare mo, inaayos mo rin ang kapaligiran ko. Consideration din, syempre, ang pamilya ko, ang mga taong po pwedeng maapektuhan ng buhay ko kapag pinagpala mo na ako. Makita ko nawa na sinisigurado mo lang
na magiging karapat-dapat akong daluyan ng biyaya mo. Pasensya na, Panginoon, kung minsan nagyayabang akong ready na ako. Sa totoo lang, sapagkat gustong-gusto ko na lang kasing i-bless mo ang buhay ko. Pero ngayon, mula ngayon maniniwala ako na kahit wala ako nakikitang resulta, bine-bless mo na ito. Hinahanda mo lang ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, may nangyayaring mabuti. Kahit pa wala kang nakikitang resulta, ang mahalaga, may nangyayari kahit unti-unti. At wala pang isang segundo, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Huwag ka lang pasubok sa Kanya. Pumasa ka sana sa mga pagsubok niya. Maging matyaga kang maghintay at maging matatag kang sumampalataya sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ikaw ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito ikaw ay mahandugan ang sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pag-ahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit,
ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala
magkasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kamiyatiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pag-apahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaysa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahat ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazareth, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawaan namin sa iyo, aming inang Liya, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalulatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Mahal na Birhen ng Lazareth, at kapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa patuloy pa rin tumutulong sa ating simbahan na nagiging dahilan para tayo maging biyaya din o makatulong din sa iba. Sa ngayon po, nagpapatayo po tayo ng mga chapels. Inumpisahan po natin. Actually, matagal na natin naumpisahan. So, yung isa ay maganda na yung development. Nasa page po natin yung mga pictures. Pasensya na po kung wala pa akong update na video. Pero as soon as possible, I'll strive. Medyo naging busy lang po. Salamat po. Pasensya na. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring